sa ating lahat. Muli, tayo po ay magpapasalamat sa Diyos. Ang kumuha niya mag-o-order. Dahil sa pinagbibigyan niya tayo magkita-kitang muli. At huwag nating kalilimutan magpasalamat kahit na sa gitna ng pandemya nagkikita-kita pa rin tayo. Ito kasi kahapon, nakarang araw, nag-post si Babos ng ayan, yung isang kalaro natin nagpahinga na daw. Ayan siya, si Dandan. Sabi ni SP, with the sudden passing of our Kuyang Dandan, our big brother, it is hard to find things to be grateful for. I'm currently in the 30 days of choosing gratitude Bible study with the women at my church, and as I open the book today, 13, the study about gratitude at ground zero. Sabi niya, the Lord's infinite grace and mercy is so evident, even in this difficult time, and how He comforts us. These are the scriptures in the study today. Why are you cast down, O my soul, and why are you in turmoil within me? Hope in God, for I shall again praise Him, my salvation and my God. Psalms 43, verse 5. My flesh and my heart may fall, but God is the strength of my heart, and my portion forever. Psalm 73:26. Weeping might tarry for the night, but joy comes with the morning. Psalm 30, verse 5. My gratitude list today, sabi ni SP, thank you that there is no evidence of foul play nor COVID. Kasi yung unang post ni Babos, tatanong ako ano nangyari? Hindi naman nagre-reply si Babos. Yung pala, inatake daw si Dandan. Thank you for the technology that enabled the family to come together so quickly through studio calls. Yan. Sabihin niyo ko nga, para lumapat. Yan. Thank you for the Lord brought our family in the Philippines safely to the Memorial Chapel, coming from different points and driving long distances. For His guiding hands on the steering wheel for the unobstructed roads, for clearing their heads and keeping them alert to drive safely amidst the emotions and grief in their hearts. Thank you, Lord, for sustaining Dan throughout his life. He turned 54 3 weeks ago, for getting him through the tough situation and for giving him joy at the other side of them. Thank you that Dan saw his son Alex and daughter Danica both become licensed veterinary doctors and start on good career with the vet clinics where they each are employed. With the Lord's grace, Dan persevered and pushed to get them through, and now he could rest in the Lord's presence. Thank you for the peace and comfort that you have enveloped Mamang and Daddy. It is hard for me to lose Dan, my brother. I can't even imagine why they must be feeling with the loss of their second son. They lost our firstborn brother Joel 43 years ago. Ito yung sa Don Bosco mother, no? Si Bong. Si Bong. Pangalan pala niya Joel. Ang alam ko lang pangalan niya Bong. Gigi. Gigi ba? Si Bong yung anak ni Danny. Okay. Gigi siya. Joel. Okay. No. Joel, Gigi. Si Babos, 50 lang. Mas matanda ni si Kin. Mas matanda si Mula lang inatoy. So, gawin ko ba sa siguro? Oo. Mula lang namatay. 40 years ago. I am grateful that we can come to God at all times for comfort. The peace that He gives is truly beyond explanation. I am grateful for the living hope that I will see Dan and Joel again in heaven. I am grateful for the memories of having my brother with his covering of love, instruction, and support for almost 50 years.
I have a few photos which I share here for family and friends. Thank you, dear friends and family, for your words of comfort, sympathy, and condolences. Please continue to keep us in our prayers as we process our grief and say goodbye to our dear brother. Please say a special prayer for the children he left behind, Alex and Danica, and our parents, Rosendo and Evelyn. So ito siya. Ang favorite picture nilang laging pinopost. Ito. Pagkakanda, kitingin. Kasi masaya pa siya dyan. Bakit tumabingi ka na naman? Nag-picture lang ako. Wala ka na. Manikinan din. Ay, ano talura ira. Kalura ira. Sama, binura di lupa kung may duwa ka, diba? Wala tuloy. So yun. Yan. May singit, tumatabingi. Yan, nung nagbalik-bayan si SP. Yan, Ito, may kuha silang 3 dito. Swimming pool. Nung takot pa si Babos pumasok dyan sa Eskinita, wala pa yung tulay na malaki. Yung tulay sa tablang. Yan. Danica, maliit pa siya dito. Yan sila. Ngayon, dalaga na siya. Ito nung sabi niya, grade school graduation ni Dandan. Meron siyang mga tinatagong picture. Always an honor student, bringing honor to our dad. Laging honor. Ito si Gigi. Yan. Nga po, mapigigi. Ito, yung si Joel. Ito. Asan yan? Sabi niya, Joel on the left. Ito. Ay, left. Dan on the right. Tapos, rest in peace, brothers. Taller girl is my sister Rose. Hindi si Tapos, Babot may mga dulo. I am the shorty. Sabi niya, si SP yung maliit. Yan. Maliit. Wala pa Tapos sina, si Gigi may balag. wala pa sina Jamin dyan. Bulso pa lang si SP dyan. Baby dapat ni siguro. Kasi ka natatanda mo na eh. Si Christopher, di alam ni Christopher. Entah, Gigi. Alam na eh. Oh, kasi sikat yung manggagawa may palit-palit mo sa hanan. Oh. Mabasod kid. Hospital. Kasi kapag sikat to karate di man, si kami so kid, parang kagalaw-galaw to. Kasi naputulan din, pinupulin yung paa niya. Si Gigi. Hanggang Naoperahan siya. Tapos na more man sikat to kid, na may pintuloyan yun, di man sikat to eh. Buba. May pinatuloyan yung buba, di man sikat to. Tama ka. So, yun. Si Brenna mo ba yung ugaw? Wala pa, mate. Maganda. Sige na tayo. Wala pa. Yun. So, another soul has just gone to join the Lord. So, napag-aralan naman na natin yung kamatayan ng tao, di ba? Yung kaluluwa niya bumabalik sa Diyos. Yun. Sabi ni SP, thank you daw, hindi siya foul play. Inatake lang siya, hindi rin COVID. Yun ang kanilang pagdadalamhati ng pamilya. Inadilibing man. Wala, syempre. Wala pang feedback, no? Basta sabi, ililibing. Dati kasi kikremate daw. Hindi, si Jude ang nagsabi. Hindi. Akatapatan to man. Ilibing. Nabuwas. O kaso ililibing, ibig sabihin, Si Juan. Nabaga. ibig sabihin, Sa linggo. kakabaong, hindi siya kikremate. Oo. Lilibing. Sa So, linggo. hindi i-cremate. Sa lingguan. Bukas daw. Bukas. Wala naman feedback si Rose. Hindi, siguro, siyempre, busy rin siya. Yun. Sayang lang. Pinaghirapan niya yung dalawa anak niya, hindi niya nakita. At least, may trabaho na pala. At least natapos at may trabaho na. Oo, tapos may trabaho na. At least na siya. Hindi na magugutom yung mga anak niya. So, May trabaho na rin bawat isa sa kasama na si Dandan. No, kasama na si Dandan na nagpahinga. Nagmenta? No, nagkakasama na sila ng kuya niya. Oo. Kasama na sila. Oo. Lolo niya, lola niya, kakasama na sila doon. Maghihintay na lang sila ng pangalawang pagkabuhay. Yun. Wala kayo
Si Moses pala, wala pa rin sa langit. Wala pa rin sa langit si Moses. Kahit si Maria, wala pa rin. Dahil sabi natin, Panginoon, wala pa nakakaakyat sa langit. Siya lang. Ibig sabihin, naghihintay pa lang sila ng paghuhukom. Kasi gigisingin muli. Yung judgment day is gigisingin niya mga patay. Bubuhayin niya muli mga patay. Tsaka lang magkakaroon ng paghuhukom. May 1,000 years pa. Pagka nakuha niya na yung mga lingkod niya, mga naniniwala sa kanya, may 1,000 years pa na 1,000 years sinasabi niya. Kaya lang mabilis yun. Sa atin kasi yung 1,000 years sa Diyos, isang araw lang yun. Mabilis yun. Kaya sabi niya, after 1,000 years, yun na yung talagang paghuhukom at kakaroon na ng dadalhin niya ng anak niya sa life everlasting. Walang hanggang kamatayan. Wala nang lungkot, walang dusa. Yan na yun. Yan yung sinasabi ng Biblia. So, we go now to our topic today. Our topic today is all about ano kaya ang pahintulot ng Diyos na ating mabuksan. Yan na natin. So, tayo mag-umpisa na sa ating paksa ngayong araw. Anong oras na? 12:25. 12 na? Di bale, nakakita sila. Mabilis naman. Meron ng ano yung mga... Di dapat maikli lang ang paksa ko. Okay lang yan. Sige, tuloy mo lang. Papagutom. Okay. Yan, ating paksa. Ayaw bumaliktad. Wala ka. Bago-bago. Ano, mabilis ang internet? Hindi yan nade-delay? Oo, mabilis. Hindi siya nade-delay? Yan. Ngayon, pag-aralan natin kung totoong may milagro. Ano ang kahulugan ng milagro? Milagro, ano ang milagro? Yung sa La Union, yung sumasayaw yung araw, milagro yun, di ba? Ilang taon din yun na pinupuntahan ng mga fanatics, mga deboto sa mga milagro. Sabi nila, sign daw yun. No, good sign. Ewan ko nung nangyari dun sa bata. Wala nang follow-up sa bata. Hanggang nalaos, nawala yung kanyang trend. Hanggang napagod na yung mga tao siguro sa milagro niya. Hanggang yun ay nawala na. No? Ano pa ang milagro? Ano pa ang milagro? Yung nagpagaling at bumuhay ng patay si Kristo, milagro yun eh. Hindi naman kaya ng tao yun. Yung mga born again na sa entablado, yung pastor, ubarin yung merkana niya, titapak, wawagay-uway niya sa mga may sakit, o natutumba. Yung hindi makalakad, tumatayo. Milagro ba yun? O magic lang yun? Hindi kasama sa milagro ng Panginoon yun. Yun ay gawa-gawa lang dahil doon sa research ko nga, sabi ko sa inyo noong nakaraan, may umamin na isang debutante ng pastor na yun na nabayaran lang siya. So, yun. Marami tayong nakikita ang sinasabi ng tao, milagro. Minsan magtataka ka, kaya lang, meron ding gawa ng tao na maraming gumagawa dahil hindi nila nakikita talaga yung katotohanan. Gusto nilang sumikat. Mga pastor na nagdudunong-dunungan. Pag gusto sumikat, gagawa siya ng milagro. O, mga pasintabi lang. Nung nagkasakit si Marilyn, meron yung nag-i-insist siya, pupunta kami sa spiritista. Yun. Sabi ko, niwala ka dyan. Baka ang makuha sa'yo dyan, ipis o kaya bangus.
Kasi ganun ang ginagawa nila eh. Kasi may buhalo. Hinihilot-hilot nila. Pinakita rin sa YouTube yun, mga espiritista. Hinihilot-hilot. Tapos, may nakukuha kung ano-ano. May bangus, may tilapia, may kung ano. May ipis. Hindi mo maintindihan. Ulam lang pala yun. Oh. Yung nakaipit. Yan ang milagro na gawa ng tao. Pasintabi uli. Si Father, sabi niya sa akin, kausap ng Diyos yung medium. Sige, inimbita ko ang UNTV. Bro, magandang issue ito. Kausap ng tao ang Diyos. Dala kami ng TV crew, camera. Tay kami alas 3. Hindi dumating. Hindi daw dumating si Kristo. Ay, may medium yon. Matagal din pinakain ni Mother yung medium na yun. Mag-asawa yung Mother, no? Hindi naman ni Mother. Hindi ko na maalala. Magalang mag-asawa. Mag-asawa yung medium na yun. Taga-dap-dap eh. Si Linda. Ventura. Ventura ba yun? Yung medium. Sabi niya, kausap ko ng Diyos. Kaya sabi sa akin ni Dante, Manong, magdala ka ng karayong. Pagka nagsalita yung medium, tusukin mo ng karayong. Sabi ni Dante. Sabi ko, hayaan mo na ako dahil kanya-kanyang paniniwala ang tao. Gumagawa ng haka-haka. Maraming haka-haka. Hindi ako sumasama noon. Oo nga, pero madalas ko nakikita sa bahay niyo. Lagi po yung unang little book na natin. Yung sinusungkit na ubas-ubas at saka Sinama din nila akong nagsungkit ng ubas. Wala naman akong ano pa rin. Wala akong Haka-haka nga, sa irin sinatawag nila, nagmimilagro ko, no? Pero gawang tao. Yung estatwa ni Birhen Maria, lumuluha. Ang sabi ng mga researchers, nilalagyan pala ng asin. kaya Lagyan ng asin, bubuksan sa likod, alagyan ng asin. Siyempre yung asin, tutulo. hanap ng way niya. Tutulo. Yun yung mga milagrong gawa ng tao para dumami yung kanilang mga followers. dumami ang abuloy. At sino pa? Yung mga nagmimilagrong, sino pang relihiyon na yung krusado. Yung krusado yan, napalaki rin niya, pero Tulong naman. ni-research ko rin si krusado. Bata pa daw siya, inampun siya. Lumilitaw yung galing niya. Pinag-aral siya. Hanggang nung bang pinata na siya, nagpapagaling daw ng may sakit. So, nawala na rin yung kasikatan niya dahil nasa Hawaii na yata siya, namatay na siya. Meron pa yung pinupunta namin ni Father sa Pangasinan, meron ganon, may pyramid. Pinuntan din naman ni Father yun, gusto doon niyang sumama doon. Si Father lahat gusto niya samahan Yun. Milagro ang ginagawa ng tao, pero iba ang milagro na ginawa ng Diyos sa atin. Kita mo, magtataka ka, bakit ka humihinga? Tapos pagka ayaw na niya, wala ka nang hininga, patay ka na, natake ka na, tulad ni Dandan. Diyos kasi ang bumubuhay, siya nagbigay ng buhay, siya rin ang patay. Kaya kung may namatay, kagustuhan ba ng Diyos yun? Pinag-aralan na natin ang kamatayan. Diba? Yung mga nasasagasaan, yung mga nagkrakar sa aeroplano, mga lumulubog na barko. Will of God, dyan ka na lang. Baka tumanda ka pa, baka lalong mapasama pang yung kaluluwa. Kaya ganun. Hindi natin alam ang dahilan ng Diyos. Siya lang ang nakakataro ng ating mga puso. Kaya kung kukunin ka na niya, papanalangin na lang natin. Pero lahat ba ipinapanalangin? Diba? Yung mga masasamang tao, ipapanalangin mo pa ba yun? Masamang tao, bahala ng Diyos doon. Hindi nakasama sa panalangin yun.
Ngayon, dahil si Dandan ay kasama naman natin, sa inyong prayers, kasama nyo na lang daw siya sa inyong mga panalangin. Okay? Sabi ni Jose Rizal, it's note that the wind murmurs, its ray of light from the sun, its flowers from the green meadows, teaches us the glory of God. So, nakita niyo yun? Si Rizal nga pinatay na mga pari, di ba? Pero malalim si Rizal. Bakit niya nasabing walang purgatorio? Kasi hindi niya nabasa sa Biblia. Ibig sabihin, photographic memory si Rizal, tinalkal niya. Wala siyang nakita. Kaya, sinabi niya sa mga Katoliko, walang purgatorio. Kaya nagalit ang mga pari. Hinanapan siya ng kaso. Pero sinasabi ni Rizal, tingnan niyo, it's note that the wind murmurs. Hindi mo nakikita yun, no? Pero yun, milagro ng Diyos yun. Pero mo, binigyan ka niya ng oxygen para mabuhay ka. Yung lupa, may oxygen din yan. Its ray of light from the sun, kanya. Its flowers from the green meadows. Paano binubuhay ng araw naman ng mga bulaklak? Kung wala namang araw, pasok mo sa kwarto mo yung bulaklak, 1 linggo lang, mamamatay na yun. Pero ilabas mo siya. Yun, nakita lahat ni Rizal. Ito yung mga milagro ng Diyos, sabi niya. Kanina, napadaan ako doon sa incubator. Kagabi kasi may 2 napisa. Pagising ko na umaga, binilang ni Andrew, naging 14 na. Kanina, tinuntahan ko na naman, sinilip ko. Nag-iisip ako. Yung shell ng itlog, bumubukang-bukang gano'n, no? Nababasa. Sabi ko, ano kaya ito? Tinutuka kaya na to? Kinuha ko yung itlog. Binuksan ko. Akita ko yung kuko pala niya, ang bumabasag sa itlog. At hinati kong gano'n, nakita ko yung ulo niya, nakayo kong gano'n eh. Kaya sabi ko, hindi yung tuka ang, yung sipa ang bumabasag pala sa shell na itlog. O sa tao naman, iba, pag alam, sumipa si Christopher, o mararamdaman, hindi sipa. Hindi sipa. Pala umiikot na siya, umiikot siya, pumupwesto siya para yung ulo niya pumunta doon sa kanal para lalabas na siya. Yun. Kaya meron Ginanon yung mo, hindi mamamatay na yun. yung hindi marunong sumipa, mother, siyempre sisipa yun eh. Naghahanap na siya ng tala na yung lulusutan niya. Sisipa yung bata. Kung hindi marunong sumipa, Yung manok daw, Yung cheese. buksan mo daw Oo. ipandaban dapat buksan eh. hindi, okay na siya. Tumayo na siya. Kasi may ginawa akong ganun noon. Oo. Namatay. Kaya naman siya pa yun eh. Baka naman na pwersa. Tinutulungan ko nga. Oo. Paano hindi naman nag-incubator? Nag-incubator, kaya pag kayo na mainit. Binasa ko rin yun kung safe ba na tulungan yung egg. Tulungan siya. Sabi naman nung na-incubator, sabi niya, pwede naman kanya. Pwede naman. Kaya nung nahati ko na Kasi mga walang incubator, kaya patay. kasi mainit mga incubator eh. Nung nabuksan ko yung shell, nilagay ko siya sa dulo, sabay sarado ako ulit para yung init Parang manatay. yung baka rin, yung lumabas na hindi ikuan, no? Di ba nalagay sa incubator? Okay na tayo sa incubator. Okay na tayo sa hangin. Okay na tayo sa araw. Na yun pala sabi ni Rizal, ito yung nagpapahiwatig kanya ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Yun, si Rizal yun House and riches are the inheritance of fathers, and a prudent wife is from the Lord. Ang laking milagro nito, Christopher. Buti na lang, nagbilagro kay Christopher. Ang laking milagro nito. Dami mong girlfriend, pero binigay sa'yo si Lord, no? Kung yung Mabait. isang nabigay sa'yo, naku, ewan mo na lang. Binigyan ka ng mabait na asawa. O, di ba? Malaking milagro yun.
Kaya dapat magpasalamat ka ng malaki. Tawa ng tawa yung dalawang anak mo sa likod. Siyempre, kung hindi ko, hindi wala Wala kayo. yung dalawa. Ngayon yan. House and riches. Sabi niya, mamamana mo. Pero yung mabait na asawa, bigay ng Diyos. Yan, di ba? Kaya ko, laki rin ng pasalamat ko. Bigay ni Binigyan Lord ako sila. ng mabait na. Ha? Yung mga Ayos ka na si mother dear ko. Siyempre. Mother dear ko yan. Oh, siyempre. Oh, saan galing si Marilyn? Di ba? Ang laking milagro no? Na paano pinalaki si Marilyn? Oh, di ba? Siyempre yun, mayroon din siyang tanaw ng utang na loob sa pinanggalingan niya. Kasi maraming babae, pagka nabubuntis, sinusuntok pa nga nila yung bata sa loob eh. Oh, nung nasa La Union ako, yung mga hostess doon, kapitbahay lang namin yun. Pag naglalaro kami ganyan ng mahjong. Oh, may nagwawala. Kaya binubugbog, sumisigaw sa loob. Sino nakabuntis sa inyo? Sabi nung manager namin, wala po. Wala kaming alam dyan. Pinapainom nga namin ng Gestex yan eh. Sabi ko nung araw. Kasi may gamot kami nung araw, pampalaglag. Gestex. Kaya, Gestex. Pampakapit. Pampalaglag. Get sex. Kanya. Binaliktad namin yun. Get sex. Mag-Gestex ka. Yun. Para bago mabuo yung similya, Gusto pa rin yun, pampakapit. nalusaw na. Mali yung pagbebenta mo. Sa mga girlfriend niya. Pampakapit yan. Mali yung ano mo. Mamaya Talking mo, nag-regla na pala. Tuwa si Christopher. papakabit yan, kamo. Ay, ikaw. Lipat tayo. Pala eh. Lipat tayo. Diyos niya siguro noon. Ay, kadami kong binigay. Kahon-kahon ng gamot ni Christopher noon. Umupa kami ng isang kwarto doon. Puno ng gamot ng araw yun. Puno ng Sa Gestex. Jose Rizal, JRRMC Medical Center. Yun yung mga karanasan namin ni Christopher. Binabaha-baha kami doon. Nasa Volkswagen lang yata kami. Nandun kami lahat. Hindi kami makalabas. Ay, buhay. Sige. Tuloy tayo. Bakit? Bakit may mga patuloy na milagro na ginagawa ng tao? Ano sinasabi ng Biblia? Sa ikalawang Timoteo 3:7. Na laging nagsisipag-aral at kailan pa man ay hindi nakakarating sa pagkaalam ng katotohanan. Kasi maraming mga pastor na ginagamit ang mga milagro. Kasi hindi nila makita yung katotohanan sa Biblia kahit na binabasa na nila. Basa sila ng basa. Na laging nagsisipag-aral at kailanman ay hindi nakakarating sa pagkaalam ng katotohanan. Kaya hanggang ngayon, kahit na pa best-selling book ang Bible, maraming gumagamit, maraming bumibili, pero marami rin ang hindi nakakarating at makaalam ng katotohanan. Hindi nila maintindihan lalim. Ay lalim kasi yan. Ang aklat kasi ng Biblia ay spiritual siya. Hindi mo pwedeng pagsamahin ang material. Ang material kasi kailangan ipipilosofo pa nila eh. Gamitan nila ng isip ng tao. Pero kasi ang Biblia, pag binasa mo, kinakailangan mo ang Espiritu ng Diyos. Kaya nakikita nyo pag nag-uumpisa ako, na sana'y gabayan tayo ng Espiritu sa pagbubukas ng bawat lalaman ng kasulatan. Kasi kailangan mo rito ang spiritual level na intindi, hindi pwedeng pilosofo ka. Sumunod ka, sinabi ng Diyos, sumunod ka. Ang daming pasaway. Diba? Maliligtas ka, basta sundin mo ang turo ni Kristo, maliligtas ka. Yung turo ni Moses, alam na natin na yun ay luma na, hindi na yung makapagligtas. Diba? Paano yung 10 Commandments? Hirap tanggalin sa Katoliko yun. Lahat nakapaskil sa harapan ng simbahan yun.
Pero sinasabi natin, Panginoon, sa Kristo, hindi yon ang makakapagligtas sa amin. Makinig ka sa aral ni Kristo. Sa Ten Commandments kasi walang bautismo. Kay Kristo may bautismo. Baptism. Pero sa Ten Commandments walang baptism. Kaya yung utos ni Kristo, ang sundin mo, sigurado maliligtas ka. Etong mga pastor na to, na gumagawa ng milagro, may hatol na sa kanila. Ang mga angel ba exempted? Pag nagkasala ang angel, kailan nagkasala yung angel? Nung kunin nila nung sila ay magsipag-asawa ng tao, dahil nakita nila ang gaganda ng mga anak nila lang ni Eva. Nainganyo ngayon itong mga angel. Niwan nila yung kanilang pagka-angel. Inasawa ang mga magagandang babae, ang mga anak nila ay naging yung crossbreeding, naging magahigante, naging mutants. Nag-mutate yung angel spirit niya papunta sa tao at sa ibang breed, naging giants itong mga ito. Pero yun, binura din ng Diyos yun. Kailan niya binura? Di ba nagkaroon ng dilubyo, the great flood during the time of Noah? Kaya yun, nawala din yung mga yun. Nalunod lahat. Bakit? Kiniklaim ng mga scientists, yung mga dinosaurs, wala na. Mga higante. Kasama rin nawala sa dilubyo yun. Kasi kung hayaan ng Diyos na mabuhay yung mga ano na yun, hayop na yun, mauubos ang tao. So lahat ng giants nabura sa great flood. Balik tayo sa milagro ng mga pastor. Ever learning and never able to come to the knowledge of truth. Hindi nila makikita kasi iba iniisip nila eh. Pagkakitaan ang iniisip nila. Babasa lang sila ng talata. Kukunin nila yung talata sa Old Testament. Magbigay kayo ng ikapo. Yun ang ginagamit ng mga religious groups. Nga na ginagamit nilang business ang salita ng Diyos. Magbigay ng ikapo. Yung utos na yon, utos sa mga Israelita yon. Ang sabi ni Moses, magbigay kayo ng ikapo para sa mga Levita. Yung mga Levita, yun yung mga nagtuturo ng mga aral ng Diyos nung una sa panahon ni Moses. Nakalipas na yun, wala na. Kasi dumating na ang totoong makapagligtas sa tao, ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya kahit anong pag-aaral na mga ibang iniisip, mga negosyanteng pastor, wala. They will never learn. They never able to come to the knowledge of truth. Hindi sila bibigyan ng katotohanan. Hindi nila maintindihan yun. We will listen to anybody and can never arrive at the knowledge of truth. Meron yung mga nakikinig nga, pero hindi rin nila maintindihan, kaya naliligaw sila. May nagre-research, may nakikinig, kokopya sila ng sikat na pastor, kokopyahin nila yung tinuturo nun, para lumaki din sila. Yumaman sila. Pastor Kibuloy, pinakamayaman na yan. Dami niyang pera dahil tinuturo niya is ikapo. Mga alagad niya, pinagpapalimos pa niya yan kung saan-saan, sa kalsada. Hingi kayo ng mag-donation kayo. Kaya lumalaki yung mga simbahan nila. Mga iglesia ni Cristo, ganun din, ikapo. Hirap na yung tao, babantayan pa nila yung binibigay ng tao. At pagka kinukulang, sabihin nila, ninanakawan mong kaban ng Diyos. Awawa naman yung tao.
milagro. Ito naman sinasabi ni Marcos sa 4:11, at sinabi niya sa kanila, sa inyo ipinagkaloob ang makaalam ng hiwaga ng kaharian ng Diyos. Sino bibigyan niya ng unawa? Diba? Sa inyo ay ipinagkaloob. So, ang nagkakaloob pala ng, para maintindihan mo, yung hiwaga, may nagkakaloob. Ang Diyos bibigyan kanya. Tingnan mo yung mga apostol, mahihirap lang man ngayon mangingisda. Hindi naman niya pinili yung mayaman Ang pinili niya yung mga mahihirap, walang pinag-aralan. Nakita niyo yun? Ang laking milagro yun. Bakit ngayon, tingnan mo, nakita ko sa Facebook, huwag iboto ang mga bilyar. Ang yaman-yaman na, pinapasweldohan pa natin. Sabi ng isang nag-post. Mayaman na yan. Tapos tayo pa naghihirap pa magpapasweldo sa mayaman. Kita niyo yan. Pero pagdating sa Biblia, yung karunungan at para maintindihan mo yung hiwaga ng salita ng Diyos, manalangin ka, pagkalooban ka, na sana maintindihan mo ang bawat salita ng Diyos. Yan. Upang kung magsitingin sila'y mga kita at huwag mamalas, at kung makinig sila'y mga karinig at huwag mga kaunawa. Ito yung sinasabi ng Panginoon sa mga impostor na ginagawang business ang salita ng Diyos. Mga gumagawa ng milagrong gawa ng tao, hindi gawa ng Diyos. Yan na yung mga apostol nga Nung una, bumubuhay sila Pero nung bandang huli, nung wala na si Kristo, di na sila gumagawa ng milagro. Nagtuturo na lang sila ng aral. Pero nung una, nagpapagaling din sila ng may sakit. Bumubuhay sila ng patay. Hindi na ginawa ng mga apostol yun. Ba na? Sa gawa naman, nang makita nga nila ang katapangan ni Pedro at ni Juan, at pagkatalastas na sila yung mga taong walang pinag-aralan at mga mangmang, ay nangagtaka sila at napagkilala nila na sila ay nangakasama ni Jesus. Kita niyo yun? Mga ordinaryong tao ang mga pinagkukuha niya, kaedad niya. Bakit? Nilapitan niya sila, oli kayo. Tayo'y mangisda. Nung nagugutom sila, lakas ng bagyo, walang makuha. Panginoon ang nagbigay sa kanila maraming isda. Ganun yun. Milagro ng Panginoon yun. Datapwat sinabi niya sa kanila, hindi matatanggap ang lahat ng mga tao ang pananalitang ito, kundi niyaong mga pinagkalooban. Pinagkakaloob talaga yun. Hindi mo may insist. Kaya yung mga pastor na nag-claim na meron silang mga milagro na gagawa, wala yun. May hatol na sa kanila. Tulad ng mga anghel, nag-aabang na rin sa pag-uupo. Datapwat sinabi niya sa kanila, hindi matatanggap ng lahat ng mga tao ang pananalitang ito, kundi niya ang mga pinagkalooban. Repeat. Unang 5:16. Kung makita ng sinuman na ang kanyang kapatid ay nagkakasala ng kasalanang hindi kamamatay, ay idalangin siya at bibigyan siya ng Diyos ng buhay na ukol sa mga nagkakasala ng hindi ikamamatay. May kasalanang ikamamatay, hindi tungkol dito ang sinasabi ko na idalangin nyo. Ano yun? Catechism, subject sa school. Sinasabi, dalawa ang kasalanan. Isang binial, tsaka isang mortal. Dito yun, etong kasagutan doon sa isyong yun. Yung mortal sin, ito yung hindi, walang kapatawarang kasalanan. Yun yung mortal sin. Yung venial, yun yung tinasabing kasalanan pwedeng patawarin. Kaya yung venial siya, panalangin mo siya, maliligtas siya, baka sakali. Pero kung mortal sin, nakapatay ng tao,
na talagang confirm siyang pumatay ng tao, may parusa yun. Yun yung sinasabi rito. Venial sin at mortal sin. John 5:16. Yun, in English lang. If any man sees brother sin a thing which is not unto death, he shall ask, and he shall give him life for them that sin not unto death. There is a sin unto death, I do not say that he shall pray for it. So, wag ipanalangin yung mga kriminal. Kakapatay na yun, hindi na ipapanalangin yun. Pero yung napagkamalan lang, suspect lang, ipanalangin mo siya. Ang taong may maling pananampalataya, pagkatapos ng una at ikalawang pagsaway, ay itakwil mo. Ito, mortal sin din ito. Ang turo ng Panginoon Jesucristo, pag nakita mo na ang katotohanan, napaniwalaan mo na ang katotohanan na yun, naunawaan mo na siya, at nakinig ka pa kay Kibuloy, mortal sin yun. Diba? Tapos lilipat ka na naman, hanap ka ng hanap, di mo makita yung katotohanan. Mortal sin yun. Pero kung narinig mo, naunawaan mo salita ng Diyos, na pag sinabi niyang tumingin ka lang ng may pagnanasa sa babae, pangangalo niya yun. Nakita niyo yan? Gaano kalalim ang aral ni Kristo. Datapwat sa nga sa labas ay Diyos ang umahatol. Alisin nga ninyo sa inyo ang masamang tao. Ibig sabihin, ba't ka pa sumasama sa masamang tao? Alam mo na may bisyo, ay umalis ka na doon. Baka madamay ka pa ron. Diba? Pag nadamay ka doon, napakinggan mo yung salita ng Diyos, panindigan mo yun, stick ka doon, huwag ka na mag-aaral pa ng iba pang aral. Baka yun na hindi makaliligtas. Galatia, Apostol Pablo, sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Galatia, sapagkat inyong nabalita ng aking pamumuhay ng nakarang panahon sa relihiyon ng mga Hudyo, kung paano aking inuusig ng malabis at nilipol ang iglesia ng Diyos. Iba itong case ni Pastor Pablo. Dati siyang mamamatay tao. Pinapatay niya yung mga followers ni Kristo. Pero nung nakita niya yung aral, iniwan niya mga Hudyo. Inalaban niya mga Hudyo. Ba naman ang case niya? At ako'y namumuna sa relihiyon ng mga Hudyo ng higit kaysa marami sa aking mga kasinggulang, sa aking mga kababayan. Palibhasa ay totoong masikap ako nga sa mga saling sabi ng aking mga magulang. Ano siya? Mabait siya, matalino siya. Kung ano tinuturo sa kanya ng magulang niya, so, nakakomprehend niya yun, nagagamit niya kahit na nasa Hudyo pa siya. Eh nung nakita na dumating ng Panginoon Jesucristo, lumipat siya. Siya na mismo ang nakipag-away sa mga Hudyo na dating siya ang number 1 nilang scholar. Ngunit na magalingin ng Diyos na siyang sa akin ay nagbukod, buhat pa sa tiyan ng aking ina, at ako'y tawagin sa pamamagitan ng kanyang biyaya. So, nakabukod pala siya. Ibang kaso ni Apostol Pablo. Nakita yung mula pa, nung nasa tiyan pa lang siya, nakaready siya. Kasi nung marami na siyang inuusig, marami na siyang pinapatay, tinawag siya ng Panginoon. Saulo, Saulo, bakit mo inuusig ang aking iglesia? Binulag siya ng Panginoon. Sabi niya, pumunta sa Damascus, hanapin mo. Sabi niya, isang propeta. Tuturuan ka niya. So yun. Naging masugid siyang supporter ni Kristo. Naihayag ang kanyang anak sa akin upang siya aking ipangaral sa gitna ng mga hentil. Pagkarakay hindi ako sumangguni sa laman at sa dugo. Si Apostol Pablo, sabi niya, hindi ako sumangguni sa laman at dugo. Ibig sabihin ng kausap niya ang Panginoon. Hindi yung flesh ni Kristo, nakita niya. Mismong Diyos, nung binulag siya, hindi siya sumangguni sa laman at sa dugo. Espiritu yun. Diyos ang nagturo sa kanya.
kanyang milagro ni Kristo. Si Pablo na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, at si Sosthenes na ating kapatid. Yun, kalooban ng Diyos pa rin yun. Bakit siya biglang kumambyo na dati siyang mamamatay tao, mga tauhan ni Kristo, kumambyo siya. Dahil Diyos na tumawag sa kanya. Sa iglesia ng Diyos na nasa Corinto, sabi niya, sa makatuwid bagay sa mga pinapaging banal kay Kristo Jesus, na tinatawag na mga banal na kasama ng lahat na mga nagsisitawag sa bawat dapit, sa pangalan ng ating Panginoong sa Kristo na kanila at ating Panginoon. Sapagkat nasusulat, iwawalat ko ang karunungan ng marurunong at isasawala ko ang kabaitan ng mababait. Ito na naman ang patungkol sa mga bulaang pastor na gumagawa ng milagro. Sabi ng Panginoon, sabi ni Apostol Pablo, nasusulat, iwawalat ko ang karunungan ng marurunong. Mawawalan ng direksyon. Isasawala kong kabaitan ng mababait. Mawawala yun. Dahil sa pera. At sinabi niya sa kanila, kayo ang nag-aaring ganap sa inyong sarili sa paningin ng mga tao. Dapat nakikilala ng Diyos ang inyong mga puso, sapagkat ang dinadakila ng mga tao ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos. Ang talatang ito ay related ito sa mga aral na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Diba? Sabi nga ng Panginoon Jesucristo, ako ang sambahin ninyo. Sabi niya, ako ang lumalang, hindi yung gumawa ng anyo ng tao, ginayang sa langit, mga bato, mga plastic, ribulto. Sapagkat nasusulat, iwawalat ko karunungan. Basa na. Ngayon pinabanhik ko sa inyo, sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, natandaan ninyo yaong mga pinanggagalingan ng pagkakabahabahagi at mga katitisuran laban sa mga aral na inyong nangapag-aralan at kayo'y magsilayo sa kanila. So nagtuturo si Apostol Pablo sa lahat, sa 7 iglesia noong unang araw, yung Roma, Galacia, Efeso, Corinto, Tesalonia, 7 iglesia yon na iniikot-ikutan ni Apostol Pablo, sinusulatan niya sila yung mga tinuturo sa kanya ng Panginoon sa Kristo. Sa Roma, taga-Roma ulit, sapagkat ang mga gayon na hindi nagsisipaglingkod sa Kristong Panginoon, kundi sa kanilang sariling tiyan. O ito na yun, yung ikapo, nagtuturo yung mga pastor. At sa magitan ng kanilang mabuting pananalita at maiinam na mga talumpati ay dinadaya ang mga puso na mga walang malay. Yun, yung mga milagrong gawa ng tao. Sariling tiyan. Ginagawa negosyo, pagsasalita ng mga salita ng Diyos. Kaya nga, magsialis kayo sa kanila at magsihiwalay kayo, sabi ng Panginoon, at huwag kayo magsihipon mga bagay na marumi at kayo'y aking tatanggapin. Paano yung Black Nazarene? Yung Black Nazarene, kung sino-sino umahalik doon. Upload, sige, upload. Nahalikan nila yun. Paano kung may sakit yun? Sinundan nila. Wala, milagro. Kanya yung milagrong ginagawa ng tao sa Black Nazarene na yun, milyon-milyon yun. May namamatay pa doon. May nagpapakamatay doon. Ganon kapanatik sa tao dahil hindi nga nila makita ang katotohanan. Sino gumawa doon sa Black Nazarene na yun? Ribulto yun eh. Isang Italian sculptor ang gumawa nun. Dinala rito sa Pilipinas. Katang isip ng tao. Kung magkagay tatawag sila sa akin, ngunit hindi ako sasagot. Hahanapin nila ako masikap, ngunit hindi nila ako masusumpungan. Kung hindi ka alis sa teachings na yon,
Wala. Hindi kanya bibigyan ng kaligtasan. Yan, no? Hindi nila ako masusumpong kahit hanap-hanapin mo siya. Kasi maling aral yun eh. Maling aral na yun. Bato, ribulto, asambay mo. Ang sabi ng mga paring Katoliko, resemblance lang naman yan. Hindi naman yung talagang pinapanalangin na namin eh. Parang ano lang daw yun. Representation. Kaya sabi ng Diyos, pag manalangin kayo, pikit mo yung mata mo eh. Sarado mo ang silid mo eh. Di ba? Pag namatay magulang mo, bakit yung magulang mo ba, mahal na mahal mo, nilalagyan mo ng kandila, nilalagyan mo ng bulaklak. Pero yung mga ribulto, binibigyan pa ng pabango yan eh. Oh, bango-bango. May mga milagro. Yung isang reporter, Karen David na ba yun? Hindi. May napanood ako na pumunta siya ng Rome. Yung palang nilakbay ng Panginoon sa Kristo, nakakala natin noon, bundok pag nanonood tayo. Wala na, puro building na yun. Puro kapilya na lahat yun, halos. Pating kalsada, yung mismong pinagtayuan ng krus. Wala na, building na yung nasa loob niya. Building na. So, sabi ko, lalong pinatatag ng Katoliko, ginastusan nila lalo yung pananampalataya na yung bundok ng ginawa ng chapel yun. Tapos ilalabas na lang nila, meron isang portion nakasalamin ng ganyan, ito yung rock. Ito yung rock, ito yung bundok. Dito unang nadapa si Kristo. Lalong ginawa negosyo. Ang dami ng pera ng Roma. Lalong pinalaki nila. So lahat na nagpupunta, pinupunta nila yung mga lugar na yun. Sabi ni Maril, pupunta daw kami ng Rome. Okay, makukuha ko doon. Bago ka mamatay, sabi niya, punta sa Europe. Nag-iimbita si Gloria. Sabi ko, ay nako, sabi ko. Kung loloobin, hindi ako sigurado. Loloobin. So, next. Sapagkat kanilang ipinagtanim ang kaalaman at hindi pinili ang takot sa Panginoon. Sabi niya, karugtong ito noong 128 to 129. Hindi ayaw magipagkita ng Panginoon. No? Yun siguro nangyari doon sa Dapdap. May pinuntahan daw ang Panginoon. Siguro ito yun eh. Ayaw magipagkita ng Panginoon. Kasi matetelevise siya eh. Kanako namin ng Diyos sa TV, malaking milagro yun. Ayaw niya ng gano'n. Wala pang nakakitang tao sa Diyos. Puro spiritual lang yun. Sulat ni Apostol Pablo sa taga-Galacia, 6:10. Kaya nga samantalang tayo may pagkakataon ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat. At lalong-lalo na sa mga kasambahay sa pananampalataya. O ngayon, pag may nakita ka, naliligaw ng landas, siyempre kailangan mo i-console. Ganun naman tayo, di ba, Mother? Pag nakita mo, naliligaw ng nito, iba ng direksyon ng buhay nito. Le-lecturean mo siya. Lalo na kung kasambay sa pananampalataya. Yung kasambahay mo, laging lasing ng lasing. Ito naman, siyempre pagagalit ka. Nung araw, yung miinom kami na kadyo. Galit na galit si Mahal. Tinapon niya, iniinom namin. Inom kayo ng inom. Kanya. So, yun, isa yun sa pagdidisiplina ng mabuting asawa. Mabait na asawa. Hindi na ako uminom ng beer. Gin na lang. Gin vaccine kanila. Pangontra daw. Ay, nako. Tingnan nyo to yung mga pagsamba sa Diyos-Diyosan nito. Itong si Father Mariano Pilapil, Father, ibig sabihin, Catholic priest siya. Catholic priest siya.
Siya yung sumulat ng Pasyon. Binabasa kada Kwaresma, kada mahal na araw. Sukat mong maalaman, sabi niya, sa sulat na papalaman. Ang lahat ng ginawa ni Father Mariano Pilapil, galing lahat sa Biblia. Kaya ito sa Pasyon eh. Sukat mong maalaman sa sulat na papalaman ang poong Diyos nga lamang, siyang dapat naluhuran at sambahin gabit araw. O tingnan ninyo to, Father Mariano Pilapil yan. Siya na mismo nagsasabi, Diyos lamang ang sasambahin mo. Eh bakit Lord ka ng Lord dyan sa Ribulto? Diba? Punta ka sa Manawag. Saan ba galing si Lady Manawag? Isang sculptor din yan, ginawa ng sikat na sculptor. Benenta naman sa Pilipinas. Kaya laking pera naman ang nakuha ng taga Roma. Yung sa San Jose Monastery, sabi nila yung bahagi daw ng krus ni Kristo naman daw ang nandoon. Yung mga milagrong ginagawa ng tao, mother. Bahagi ng pinagpakuan na krus kay Kristo nasa San Jose. Na nakalagay sa cabinet yun. Yun ang ginawagan nila. Kaya yun, pinupunta ng tao. Pero totoo ba yun? Hindi. Gawa ng tao pa rin yun. Pag may milagro yan, makikita mo talaga gawa ng Diyos pag nagmilagro. Si Moses nagmilagro, yung dagat, hinati niya. Yung ilog, ginawa niyang pula. Yan, milagro ng Diyos yan. Pero ito si Mariano Pilapil, siya mismo pari. Diyos lamang, pero hindi mo matanggal yung mga ribulto. Meron pang Station of the Cross na puro larawan ng Panginoon sa Kristo yun. Larawan yun. Hindi dapat luhuran. Father Pilapil. O magsiparito kayo. Tayo'y magsisamba at magsiyukod. Tayo'y magsiluhod sa harap ng Panginoon na may lalang sa atin. Lumuhod ka sa Panginoon lang. Huwag sa ribulto. Sapagkat pinalitan nila ang katotohanan sa Diyos ng kasinungalingan at sila'y nagsisamba at naglingkod sa nilalang kaysa lumalang na siya'y pinupuri magpakailanman siya nawa. Yun. Huwag yung gawa ng tao ang pananalingan mo. Manalangin ka sa mismong lumalang sa iyo. The God Himself. Yamang tayo ngay lahi ng Diyos ay hindi nararapat nating isipin ng pagka-Diyos katulad ng ginto o ng pila o ng bato na inuukit ng kabisnan katalanyuhan ng tao. Pagandahan ng sculptor, ipinturahan ng gold, taka sa tondo. Kita mo, iba-ibang mukha ni Kristo. Tapos may bibili, Chinese ako, ito mukhang Chinese, Yahweh ko to. Nung nasa Cavite kami, ribulto rin yung kaibigan ko. May isang kwarto. Parang Santo Bangkay. May sarili siyang kwarto. Pag piyesta, tsaka lang nilalaba. Huwag ka magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Old Testament yan. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuhan. Nakawangis ng anumang anyong nasa itaas sa langit o nang nasa ibaba sa lupa o nang nasa tubig sa ilalim ng lupa. So, ayaw ng Diyos ang ribulto. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay mapanibughuing Diyos na aking dinadalaw ang kasamaan ng mga magulang sa mga anak sa ikatlo at sa kaapat na salin na nangapupuot sa akin. So, yun ang curse niya. May sumpa ang Diyos doon. Hindi ka nakinig sa Kanya hanggang sa ikaapat na salin, parurusahan niya. Galit na galit ang Diyos ng panahon ni Moses. Kasi mga Israelita pasaway eh. Sa panahon nating Kristiyano, iba na tayo eh. Kaya Kristo na tayo. Hindi tayo Israelita, hindi tayo mga Roman. Tayo'y Pilipino. Although, ang laki ng tinuro sa atin ng Spain, ng Rome.
Dahil sila ang unang, dati mga pagans ang Pilipino mga rebulto rin tayo Anito, kaya nga anito, sinasamba natin nung araw. Meron sumasamba sa Diyos, mga gano'n. Baka, mga Bombay. Pero tinuruan na tayo Diba? Pag nanalangin ka, isarado mo yung silid, manalangin ka, rekta sa Diyos na lumalang sa'yo. Doon ka magpasalamat. Hindi sa rebulto, dahil hindi ka maririnig na rebulto. 1:4-24. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sa Kanya'y nagsisamba ay kinakailangan magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. So always in Spirit. Hindi pwedeng material. Hindi pwedeng material lahat. No? Nalangin ka, may dalang supot. Material yun Balik sa pasyon. Mariano Pilapit. At nangyari na pagpasok ni Pedro ay sinalubong siya ni Cornelio at nagpatira pa sa kanyang paanan at siya'y sinamba. Ito. Sa gawa naman ni-record ni St. Luke, si Pedro niluhuran ni Cornelio. Isa ring si Cornelio kasi ito ng isang Jew isa ring Hudyo na mahabol sa kanila, nakarinig ng salita. Nung narinig niya yung salita, nagpatira pa si Cornelio. Sumamba siya kay Pedro. Ano sinabi ni Pedro? Datapwat itinindig siya ni Pedro na sinasabi, magtindig ka, ako man ay tao rin. Ito yung St. Peter. Niluhuran siya ni Cornelio, nilecturean niya, tumindig ka, ako man ay tao din. Dapat mong luhuran ang Diyos na lumalang sa iyo. Yun, turo niya. At akong si Juan, ako ang nakarinig at nakakita ng mga bagay na ito, at nang aking marinig at makita, ay nagpatira pa ako upang sumamba sa harapan ng anghel na nagpakita sa akin ng mga bagay na ito. Apostol Juan, ganun din ang ginawa niya. Sumamba siya. Nagpatira pa siya sa anghel. Ano sinabi ng anghel? At sinabi niya sa akin, ingatan mong huwag gawin yan. Ako'y kapwa mo alipin at ng iyong mga kapatid na mga propeta at na mga tumutupad na mga salita ng aklat na ito. Sumamba ka sa Diyos. Nakita niyo yan? Huwag rebulto, huwag sa Diyos. 24. Ito, mga revelation ito, Apokalipsis. Sabi ni Juan, at nakakita ako ng mga luklukan sa langit na siya dinala ng Panginoon. At may mga nagsisiluklok sa mga ito, sila'y pinagkalooban ng paghatol. At nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa patotoo ni Jesus. At dahil sa salita ng Diyos at ang mga hindi sumasamba sa hayop o sa kanyang larawan man at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay at sila'y nangabuhay at nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Ito yung sinasabi ko sa inyo, yung judgment day. Pagdating ni Kristo, bubuhayin niyang muli ang mga patay, meron pang 1,000 taon. Ayun, maghahari pa rin yung mga lingkod ng 1,000 taon. At pagkatapos ng 1,000 taon na ayaw pa rin makinig, yun na ang the end of the world. Yun ang judgment day. Ito sa Apokalipsis ulit, mga Revelation. At siya'y binulid sa kalaliman at sinarahan at tinatakan ito sa ibabaw niya upang wag nang mandaya sa mga bansa hanggang sa maganap ang 1,000 taon. Pagkatapos nito ay kailangan siya'y pawalang kaunting panahon. Anong gagawin kay Satanas? Ibubulid siya, ikukulong siya 1,000 taon. Kaya mga pag-aral, yung mga taong tinutukso niya, ganito, sige, pumatay ka, hindi na kaya ni Satanas yun dahil ikukulong siya. Kaya makakapag-aral, makapangaral ng 1,000 taon,
ang Panginoon sa Kristo at ang mga alagad niya sa lahat ng mga bansa. Mawawalan ng temptation, mawawalan ng iniisip na kasamaan ng tao dahil wala ng demonyo. Kinulong na eh. Kundi ang bawat tao ay natutukso pagka nahihili ng sariling masamang pita at nahihikayat. Bakit kailangan pati tao kailangan hukuman? Hindi pwedeng lahat isisin ng tao kasi na-demonyo ako eh. Diba? Hindi pwedeng ganun. Kasi pagka ganun sabihin ng tao, explanation, eh di si Satanas lang ang patawarin mo, mawawala ng kasalanan yung tao. Na-demonyo kasi ako eh. Kaya yung pag-uhukom, hindi lang para sa Satanas yun, hindi lang sa akin, pati tao, hindi exempted sa Judgment Day. Sapagkat kung ang Diyos ay hindi nagpatawad sa mga anghel nang magkakasala ang mga yaon, kundi sila idinulit sa impyerno at kinulong sa mga hukay ng kalaliman upang ilaan sa paghuhukom. Nasaan na yung mga anghel? Andun sila oh. Sapagkat kung ang Diyos ay hindi nagpatawad sa mga anghel, hindi pinatawad yung mga nag-asawa ng tao na magkasala, kundi sila ibinulit sa impyerno at kinulong sa mga hukay ng kalaliman upang ilaan sa paghuhukom. Hindi exempted ang mga anghel. Ang mga anghel na hindi nangag-ingat ng kanilang sariling pamunuan, ito na yung nagsipag-asawa ng tao, kundi iniwan ng kanilang sariling tahanan, ay iniingatan niya sa tangkalang walang hanggan sa paghuhukom sa dakilang araw. Wala pang Judgment Day. 9:20. At ang nalabi sa mga tao na hindi napatay sa mga salot na ito ay hindi nagsipagsisi sa mga gawa ng kanilang mga kamay upang wag sumamba sa mga demonyo at sa mga Diyos ang ginto, pilak, tanso at bato at kahoy na hindi na nga kakakita, ni na nga kakarinig, ni nakakalakad man. Yan yung nagbaha minsan sa paligid. Binubuhat nila sa Santo Bangkay. Nandun ako sa third floor, sinisilid ko. Buhat nila si Santo Bangkay. 4 na tao. Saan nila dadaling? Ewan ko. Very now. Ang kaluluwa ng nagkakasala mamamatay. Ang anak ay hindi magdaranas ng kasamaan ng ama o magdanas man ng ama ng kasamaan ng anak. Ang katuwiran ng matuwid ay sa kanya at ang kasamaan ng masama ay sa kanya. Yung kasalanan ng tatay, hindi pwedeng manahin ng anak. Siya lang dapat ang magbabayad doon. Pagdating ng paghuhukom, hindi pwedeng namatay ang tatay mo. Pagdating mo sa hukuman, tulang ka, kasalanan ng tatay, wala yun. Hindi gano'n. Kasalanan ng tatay, yun lang. Para sa atin, bad boy yung anak, hindi pwedeng isisi ng polis sa tatay kasi hindi naman yung tatay ang pumatay, yung anak ang pumatay, siya makukulong. Ngayon, pumatay naman itong si tatay, na wanted siya, hindi pwedeng kulong yung anak. Yun ang yung batas. Yung tatay ang magbabayad. At nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa at ang buong haka na mapag-iisip ng kanyang puso ay pawang masama lamang na parati. Patungkol kasi sa gumagawa ng milagro ito, kaya makikita ninyo yung mga sitas na binabasa, kundi pupunta sa rebulto, kasi nga mga milagro ang ating paksa ngayon. Anong gagawin? Tapos tuturo nila sa Satanas na demonyo kasi ako, kaya naggawa ko yun. Hindi. Hatulan din pati yung tao gumawa ng krimen. At nagalit ang dragon sa babae at umalis upang bumaka sa nalabi sa kanyang binhi na siya nagsistupad ng mga utos ng Diyos at mga may patotoo neso. Yun, sa Revelation pa rin ito. Ang kapayapaan ay iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binigay ko sa inyo. Hindi gaya na ibinibigay ng sanlibutan
ay binibigay ko sa inyo, huwag magulimihanan ang inyong mga puso ni matakot man. Magiging peace ka kung nasa Panginoon ka. Ang umiibig sa ama o sa ina na higit kay sa akin na hindi karapat-dapat sa akin, at ang umiibig sa anak na lalaki o anak na babae na higit kay sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. So, siya lang ang dapat. At nakita kong bukas ang langit, sabi ni Juan. At narito ang isang kabayong maputi, at yung nakasakay dito ay tinatawag na tapat at totoo, at sa katuwiran siya yung mahatol at nakikipagbaka. Yung Apokalipsis kasi ito, 4 na kabayo yan eh. May maputi, makula, gano'n yun. In-explain niya dito na silang nahatol. At ang kanyang mga mata ay ningas ng apoy, at sa kanyang ulo ay maraming diadema. At siya ay may isang pangalang nakasulat ng sino man ay di nakaalam kundi siya rin. Ito yung mga the apocalypse, the fourth apocalypse na siya maghahatol sa tao. At siya ay nararamitan ng damit na winisikan ng dugo at ang kanyang pangalan ay tinatawag na ang Berbo ng Diyos. Nakita rin ni Juan ang Panginoong Jesucristo sa kanyang pag-akyat do sa spiritual level niya. At ang mga hukbong nasa langit ay sumusunod sa kanya na mga nakasakay ng mga kabayong puti at nangangaramtan ng mahalagang linong maputi at dalisay. Yung 4 na kabayo yan. At sa kanyang bibig ay lumalabas ang isang tabak na matalas upang sa pamamagitan nito'y sugatan niya ang mga bansa at kanyang pagharian ng tungkod na bakal at niyuyurakan niyang pisaan ng ubas ng kabangisan ng kagalitan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Judgment Day ito na nakita ni Juan. Yung tabak na sinasabi rito, itong Biblia yan eh. Nakita niyo yung Biblia. Pag tinamaan yung pastor ng Bulaan, hindi niya na itutuloy eh. Babasahin lang niya yung para sa kanya. Pero pag tinamaan siya, hindi niya babasahin niya. Ganyan sila. Kaya tinatawag niya sa Biblia, yung tabak. 2 talim na tabak. Yun yung salita ng Diyos. At magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan at ng tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Nakita niyo yan? Yung salita ng Diyos, hindi naman para tamaan ka niya, para i-correct ka niya. Kaso mas marami yung tinatamaan, kaya hindi na nila tinutuloy. Babasahin lang nila yung papabor sa kanila. Pero karugtong palansitas nun, panama sa kanila. Ayaw na nila ituloy yun. Putol. Apostol Pablo uli, sapagkat hindi subok ang natatagubilin sa kanyang sarili, kundi ang pinagtatagubilin ng Panginoon. Panginoon pa rin ang nagbibigay ng giya sa lahat. Nang nagsasalita ng mga aral ng Diyos. Ang nagsasalita na sa kanyang sarili, umahanap ng kanyang sariling kaluwalhatian. Datapwat umahanap ng kaluwalhatian niya sa kanya ng sugo, ang gayon ay totoo at sa kanya ay walang kalikuan. Si Pastor Pablo lamang ang perfect na apostol dahil siya dating kriminal, mamatay ng mga Kristiyano, nagbago. Tinama niya ngayon yung maling aral niya. O ngayon, anong hatol sa kanila? Yung mga nananatili sa kanilang pagsuway sa mga utos ng Panginoon. May sarili na silang paghatol. Naghihintay ng hatol sa kanila sa darating na pag-uukom. Siya ang ulo ng katawan sa makatuwid bagay ng iglesia na siyang pasimula ang panganay sa mga patay upang sa lahat ng mga bagay ay magkaroon siya ng kadakilaan. Ulo ng katawan. Sa iglesia ng Diyos, ang ulo si Kristo. Yung katawan niya, yun yung iglesia. Yun yung persona. Makikita ang spiritual. Pagdating sa Biblia, ano iglesia ng Diyos? Yun yung katawan ni Kristo. Ano yung ulo niya? Si Kristo ang namumuno doon. Siya ang ulo. Pero kanino yun si Kristo? Si Kristo ay sa Diyos. Kaya sa Diyos pa rin. Kaya ang tawag sa tamang iglesia, iglesia ng Diyos. Hindi siya iglesia Romana. Hindi siya Katolika Romana. Hindi siya iglesia ni Kristo. Dahil ang iglesia ng Diyos. Yun
Yun, na dapat aniban. Upang pagkakasundin silang dalawa sa isang katawan sa Diyos sa pamamagitan ng krus na sa Kanya'y pinatibay ang pagkakaalin. Yung kinakailangan pa na bilhin ni Kristo ng Kanyang dugo ang Iglesia ng Diyos. Siya ay pinako. At sinabi niya sa kanila, datapwat ano ang sabi niyo kung sino ako? At ang pagsagot ni Pedro ay nagsabi, ang Kristo ng Diyos. Nakita niyo yun? Ang Kristo, si Kristo sa Diyos. Kaya nung sinabi ni Kristo, itatayo ko ang iglesia sa batong ito, ang nagsasalita nun, ang Diyos. Diyos Ama yun. Kaya dapat tawag mo yan, iglesia ng Diyos. Hindi siya iglesia, Katolika, Apostolika, Romano, o ano pa man. Wesleyan Church, Cruzado, o ano-ano man yan. Wala yun. Wala yun. Sa Biblia, dapat iglesia ng Diyos. Doon ka mag-aral, doon ka tumingin ng pananampalataya magpapalakas sa iyo kaligtasan. Nang dumating nga si Jesus, sabi ni Mateo, sa mga sakop ng Cesarea ni Filipo, ay itinanong niya sa kanya mga alagad na sinasabi, ano ba ang sabi ng mga tao kung sino ang anak ng tao? Kita niya, question. Sumagot si Simon Pedro at sinabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Nakita niyo gaano kalalim ini-explain ni Mateo? Sumagot si Jesus sa kanya, sinabi, mapalad ka, Simon Barjonas, sapagkat hindi pinahayag sa iyo ito ng laman at ng dugo, kundi ng aking Ama na nasa langit. Siya magpapahayag sa iyo, spiritual pa rin yun. Hindi ka pwedeng makinig sa salita ng tao, sa salita ng Diyos. Kaya mapalad ka, Simon Barjonas, sabi ni Mateo. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Nakita niyo yun? Yung batong ito, tatayo ko iglesia, sabi ni Pedro, iglesia ng Diyos yun. Tunay na sinabi ni Moises, ang Panginoong Diyos ay magtitindig sa inyo, na isang propeta gaya ko mula sa gitna ng inyong mga kapatid. Siya ang inyong pakinggan sa lahat ng mga bagay na sa inyo sasalitain niya. Ilang libong taon ang diferensya ni Moises at ang Panginoon Kristo. Si Moises mismo nakita niya na. Sinabi na sa kanya na mayroong isang propeta. Sinasabi na ni Moises sa mga Israelita, darating ang araw, may isang propeta. Kanya, gaya ko mula sa gitna ng inyong mga kapatid. Yun na yung pagdating ni Kristo. Siya ang inyong pakinggan sa lahat ng mga bagay na sa inyo'y sasalitain niya. Moises yun, ha? Alam ni Moises na magbabago. May darating na propeta na magliligtas sa mga tao. At upang kanyang suguin ang Kristo na itinalaga sa inyo na si Jesus. Nakita niyo yan? Malalim. Makikita niyo yung connection no? Si Moises nagsasalita rito. Isinulat ni Saint Luke, si Lucas, ang author ng gawa Pero titignan niyo to. Tunay na sinabi ni Moises. Nagpatunay si Lucas. Si Lucas ang sumulat ng gawa. Si Lucas, follower ni Kristo, doktor, aral siya. Sinabi ni Moises, ang Panginoong Diyos ay magtitindig sa inyo na isang propeta. Gaya ko, mula sa inyong mga kapatid. Sa inyo ang pakinggan lahat ng mga bagay na sa inyo sasalitain niya. Nasa New Testament na tayo, pero ang sinasabi, patungkol kay Moises. Naipasa na sa kanila.
Panginoon ni Lucas, mga kwento-kwento, salit-saling mga aral. Darating ang araw, may isang propeta na magliligtas sa tao. Dinikle upang kanyang suguin ang Kristo na itinaga sa inyo na si Jesus. Kita niyo yan? Wala kang dapat paniwalaan, pakinggan, kundi ang salita ng Diyos, yung tinuro ni Kristo na ang pangalan si Jesus. Yan ang magliligtas sa iyo. Hindi na kailangan ng milagro ng mga impostor. No more miracles. Diretso ka sa Panginoon Jesus. Pag nanalangin ka, Panginoon, salamat po. At nagising na naman ako ngayong umaga. Bukas ulit. Kaya patulog ka, bago matulog, Panginoon, bantayan mo po ako. Sana po hindi mawala yung oxygen sa ilong ko. Baka hindi na ako magising. Pag gising mo, kinabagahan, manalangin ka na naman. Panginoon, salamat sa hangin. Binuhay mo pa ako. So lahat, ano ang kwenta ng atake di corazon kung nanalangin ka? At least kung nanalangin ka, naidulog mo na sa Diyos ang kahilingan mo. Panginoon, lasing po ako ngayon. Pasensya na. Ano hindi ako takot pag-isip ko. Wala na, patay na ako. Lilibing na lang ako. Ganon. So, pati panalangin paksa, tinuro ko na rin sa inyo mula sa Biblia. Panalangin ka, sarado mo ang silid mo. Sabihin, pag sarado silid, wala kang makikita, walang temptation. Di ba? Hindi tulad sa simbahan, pupunta sa simbahan, na Our Father art in heaven, may naglalakad na bata, titingnan pa yung bata. Hindi na-istorbo siya. Manalangin ka diretso. Okay tayo? So, walang milagrong nagagawa ng tao. Ang Panginoon lang ang may milagro. May milagro. Yun ang sagot ng ating paksa. So, yun. Ang ending, sunod pag-aralan naman natin yung ang mga premonition ng tao, totoo ba? Premonition yung parang may naisip mong gano'n. Nangyayari kaya yun? Yung mga panaginip, premonition yung mga yun. So, yun naman ating paksa. So, that's our paksa for today. At maraming salamat muli sa Panginoon. Thank you. 1 hour? Namot ako 1 hour? Hindi lang.